Kuyawan ako, uy. Hello everyone, good evening. Good evening po sa lahat. Good Annyeonghaseyo. evening, ma'am. Yes, good evening Ma'am Shai. Annyeonghaseyo, Yorobun. Ma'am Nalin, tayo lang pong apat ngayon. So si Ma'am Jackie tsaka si Sir Son, maano yun, malilate lang daw sila kasi nasa work pa. So, dito na tayo, tuloy tayo sa chapter 22. So, kay bali 3 araw na lang tayo, guys. So, 22 to 24 tayo ngayon. So, mayayari is didiscuss ko lang yung grammar, tapos magbabasa lang tayo ng vocabs. So, yun lang po. Tapos, bukas is 25 to 27. And the last day po yung 28, 29, 30. Tapos, yung self-introduction, i-discuss ko din sa inyo. And after that, magsasend lang po kayo ng video dun sa group chat natin for your self-introduction. So, bago lahat, dito muna tayo sa chapter 22. Kasi parang excited tayo sa lahat na gagawin. Okay. So, magdi-discuss na lang tayo after ng discussion or magpaplano tayo after ng discussion natin mamaya kung ano yung kailangan gawin nyo after ng class natin. Or after ng 1 month. Okay. So, chapter 22 po tayo. Yung title is Mudan, Huengdanul, Hamyon, Andoyo. O Mudan, Huengdanul, Hamyon, Andoyo. Or Do Not Jaywalk. So, yan po yung title. So, bago ang lahat, hindi ko na lang po i-explain tong dialogue na to. Pero meron tayo mga vocabs no, na naka-highlight. Si Ado, Odo, at saka si Taga. So, Ado, Odo, something takes place regardless of the preceding action or situation. So, at i-attach po natin si Ado, Odo sa verb. Okay, so it's something that takes place, no? Regarding po sa mga action or situation na nangyari na before. So, i-attach natin siya. Halimbawa, despite studying hard, my scores are still the same. So sabi niya, kahit nag-aral ako ng, kahit lubusan yung pag-aaral ko, pero yung score ko pa rin ay parehas lang noon. Sa ganon. Yan po yung ado-odo. Saan natin nilalagay? Dun sa, attach natin sa kongbuhada, which is study. So, despite studying hard, my scores are still the same. Sasabihin mo ng 열심히 공부해도 성적이 안 올라요. Yan. So, yan po yung ado-odo. And taga. Sige. Si taga po is the preceding action that has a negative effect on what happens next. Okay? So, halimbawa, I overslept and was late for work. Nakatulog ako ng mahimbing at ngayon late na ako sa trabaho. At na-late sa trabaho. So, saan natin i-attach si taga? Doon sa verb, which is overslept or sleeping. Ano ba yung sleeping? Tsada. Diba po? Tanggalin natin si da sa verb, tapos tsa na lang yung maiiwan, which is to sleep, meaning po, tapos lagay natin si taga. So, magiging notcham을 자다가 뱃사에 놓쳤어요. So, I overslept and was late for work. So, dito na tayo. So, yung topic sa chapter 22 is do not jaywalk. Okay po? So, ito po ay ibig sabihin, yung vocabs natin dito na category ay yung mga prohibition. Kumchi. Prohibition po. So, ibig sabihin, yung mga signs po na bawal. Ganon. Bawal. So, di ba, no smoking, no parking, yan po, mga bawal po yan. So, sa South Korea din, kapag nagtatrabaho tayo doon or magtatrabaho tayo doon, makikita din natin itong mga ganitong signs. So, minsan, hindi lang ganitong sign, yung mga words talaga. So, paano ba natin sila maintindihan? Especially din po sa exam, meron din po ito sa exam. So, yun nga talaga, kailangan nyo pong basahin, memorize yung mga vocabs na naaral natin or nabasa ko every night. Okay po?
So again po, prohibition is 금지, 금지. So no smoking or no smoking, sorry. No smoking, 금연, 금연. No food or drink allowed is 음식, sorry, hindi ko nakikita. 음식물 반입 금지. Okay. 금지 is prohibition kasi bawal, ganun. So, 음식물 반입 금지. Okay? Wait lang po ha. Okay, next po, no cellphone. Bawal ang cellphone. 요대 전화 사용 금지. 요대 전화 사용 금지. No photography or bawal po kunan ng litrato, ganon. 사진, kasi po yung 사진 is picture. 사진 촬영, 사진 촬영 금지. 사진 촬영 금지. Quiet zone. Okay po. Quiet zone is 실내 정숙. 실내 정숙. 실내 정숙. No trespassing. 출입 금지. 출입 금지. No approach or bawal pumunta. Ganon. 접근 금지. 접근 금지. Again po. 접근 금지. No jaywalking is 무단 횡단 금지. 무단 횡단 금지. Yan po yung no jaywalking. Ang no parking po is 주차 금지. 주차 금지. No parking. Kapag naman po no speeding, no, may limit pag nagbabiyahe or nagda-drive is 과속 금지. 과속 금지. 과속 금지. Okay. So, basahin ko po ulit yung mga vocabs ng 금지 or prohibition. No smoking, 금연. No food or drink allowed, 음식물 반입 금지. No cell phone, 요대 전화 사용 금지. No photography, 사진 촬영 금지. Quiet zone, 실내 정숙. No trespassing, 출입 금지. No approach, 접근 금지. No jaywalking, 무단 횡단 금지. No parking, 주차 금지. And no speeding is 과속 금지. Yan po. So, may mga sentence din natin dito. Pwede natin basahin to. So, mga sentence is, you should not go in here. So, bawal pumunta dito. So, paano siya? 이곳에 들어가면 안 돼요. You should not go in here. 이곳에, di ba po si Shiot nasa baba, nagiging letter T. So, sana igot. Pero may e tayo na particle dyan. Place particle. Si e na place particle ay followed or na-attach po siya ng empty consonant. Kaya si Shiot nga ay followed by empty consonant. So, mapupunta siya, akyat rule, mapupunta siya sa middle position. Kaya hindi mo na siya babasahing igot, magiging igose. So, igose 들어가면 안 돼요. You should not go in here. You should not touch it. Ano po yan? 손대면 안 돼요. Okay. Kung naririnig nyo na yung 안 돼요, yan po is not, should not. Diba po is an is negation. Pang negative siya pag nilalagyan ng an. So, manenegative yung sentence. So, dito, 안 돼요. So, 안 돼요 is, or sa K-drama, naririnig natin yan, 안 돼. Ganon. Sabihin, no, do not. Yan, mga ganon. You should not. Ganon po.
You should not cross the cross ano to? You should not cross the where. You should not cross where there is no crosswalk. Eh, wala po yung the. So, bawal tumawid kung walang crosswalk na sign. So, paano ba yan? 횡단 보도가 아닌 곳에서 길을 건너면 안 돼요. And you should not park here. 이곳에 차를 세우면 안 돼요. Okay, so yan po yung mga vocals na kailangan pa rin memorize, guys, for preparation sa exam din po. Memorize po. So, dito na tayo sa example or activity ng prohibition. Okay, number 1, no smoking. Saan po natin lalagay? Or ano po kaya yung pangalan ng no smoking? Vocabs. Gomyon. Okay, kumyon. Tama po, Ma'am Shai. Good job, kumyon. Thank you, Ma'am. Number 2, do not approach. Yan po yung prohibition niya. Do not approach. Okay, ang do not approach po is 접근 금지. Yan, 접근 금지. And number 3, do not park. Do not park. So, makikita naman natin dito, no? O, si 주차 or 주차. Car. Yan. So, partly car. So, ito po yung sagot niya. So, magiging 주차 금지. Bawal mag-park. Next po, number 3, silent zone. So, yan po ay 실내. 경 Yun, tama po, ma'am. 실내 종속. And the last one, number 4, is 음식물 반입 금지. Bawal kumain ng pagkain dito. Okay, let's try naman po yung grammar 1 dito, si 음연 안 트이다. 음연 안 트이다. So, yun po yung nilagay natin kanina or yung example natin sa or sentences sa vocabs. So, si 음연 안 트이다, ibig lang po sabihin is kapag kung hindi pwede. It expresses prohibition of an action or refusal of permission. So, kumbaga, bawal. So, i-attach natin si 음연 안 트이다 sa verb. So, kung i-attach natin siya, so, ibig sabihin, kapag or kung naninigarilyo ka, hindi pwede. Ganun po yung ibig sabihin dito na verb, tapos attach natin si kapag kung, tapos hindi pwede. So, kapag verb is naninigarilyo, kapag naninigarilyo ka, tapos attach natin hindi pwede. So, kibali po, bawal. So, the structure of umyon andueyo is made up of the following parts. So, ito po yung ibig sabihin ng umyon an tuida. So, dictionary form po yan na tuida, ibig sabihin can, I can, I should, positive po. Kaso nilagyan natin ng an, kaya nagiging negation, nagiging negative na hindi pwede. Si tuida lang pwede. No? Tanggalin natin si da, lagyan natin it's either iyo or oyo. So, oyo naman tayo dyan. So, magiging dueyo na po yan. Kung nakikita nyo dito. Ito na po siya. Dueyo. So, kung sasabihin natin yon, ito po ay ibig sabihin if or when. No? Kung, kapag, ito po. Si an is a negative adverb which is a negation, no? Negation particle. Magiging negative yung sentence kapag lalagyan natin ng an. And si dueyo or tueyo, present form of the verb tuida, which means to function, to work, or to be okay. So si tuida or tueyo, yan po. So kung paghahalo-halo natin sila dito, kung, yun, kung kumakain ka, kung kakain ka, ay bawal, no? Hindi pwede. Ganon po siya. So, yun is kung, tapos hindi pwede. Kasi si dueyo is pwede.
Okay, let's try an example po. Pero bago yan, may conjugation rule po tayo. So, kailangan, kailan natin gagamitin si Simeon Antuida or Simeon Antuida lang? So, kapag po si verb stem po ha, kapag po si verb stem ay nag-end po ng consonant, Simeon Antueyo ang gagamitin natin. Kapag naman po si verb stem ay nag-end ng vowel, Myon Antueyo lang ang gagamitin natin. Halimbawa, dito tayo sa verb na nag-end ng consonant. Si to eat. Si to eat is mokda. So, kung tatanggalin natin si da po, may iwan si mok. And si mok ay nag-end po ng consonant. So, ay lalagyan natin ng u. So, magiging 먹으면 안 돼요. 먹으면 안 돼요. So, kung iintindihin natin ito, kung kakain ka, kasi 음연. Umyan is kung or kapag. Kapag, tapos verb is kain, kakain ka, ay bawal, ay hindi pwede. Non. Tsakda, to be small. Tsakda, to be small. Tanggalin natin si da. May iwan si tsak at makikita natin na nag-end siya ng consonant. So, umyon, 안 돼요 ilalagay. So, magiging 작으면 안 돼요. Bawal ang bawal ang maliit. 'Yun. Kapag naman po si verb stem ay nag-e-end po ni vowel, myon and dueyo yung gagamitin natin. So, halimbawa, may to go tayo na dictionary form na ibig sabihin ay kada. Po, or sa Korean ay kada. So, tanggalin pa rin natin si da. Ang may iwan na verb stem ay ka. At titingnan natin na nag-e-end po ang verb stem ng a, kaya vowel po siya. Dahil bawal, ilalagay natin si myon andueyo. So, magiging kamyon andueyo. Kamyon andueyo. Ibig sabihin, kung pupunta, go is pupunta. Kung pupunta ay hindi pwede. To be big, kuda. Kuda is to be big. So, tanggal pa rin. Nakita natin, bawal siya nag-end. Kaya nagiging kumyon anduida. I mean, an 돼요. 안 돼요. 그면 안 돼요. Yan po yung conjugation rule ng umyon an tuida. Ibig lang po sabihin ni umyon an tuida is kapag, tas attach tayo ng verb sa umyon, kapag nagsasaing ka ay hindi pwede. An tuida. Or an tueyo. Let's proceed to example po. So, dito po, may tanong dito. May I eat this? Pwede ko bang kainin 'to? So, this is ego. Tapos "먹어도 pwede bang kainin? Sabi niya, "아니요, hindi." No. "먹으면 안 돼요." Sabi niya, "Ay hindi. Kung kakain ka ay hindi pwede." So, no, you may not eat it. Di puwedeng kainin mo. Yan po siya. Okay, another example. 저기요. 여기에 앉아도 돼요? 'Di ba po si dueyo is puwede. So, si dueyo is puwede. So, sabi niya, "저기요, 여기에 앉아도 돼요?" So, excuse me, 저기요 is excuse me, may I sit here? Kasi po si anda is to sit. So, sabi niya, "You may not sit down, my friend is coming soon." Sabi niya, 앉으면 kapag uupo ka ay hindi puwede, gano'n siya. Bakit? Kasi si friend niya, 친구가 곧 올 거예요. So, my friend is coming soon. So, yan po yung pagkagagamit ni imyon and tuida. Okay, another. Using phone while driving is not allowed. So, magiging 운전 중에
준화하면 안 돼요. 준화 is to call or using phone. Ganun po. To call. 준화하다, to call. So, dito natin ilalagay si 음연 안되다 sa verb. So, magiging 운전 중에 준화하면 안 돼요. Okay, another po. You may not throw trash here. So, saan ba natin i-attach po si 음연 안되다? Sa throw. Di ba po? Kasi verb po yan. At i-attach natin ito sa verb. Si 음연 안되다. So, magiging 여기에 here 쓰레기를 trash po yan. Trash or basura. 쓰레기를 is basura. Nilagyan lang po siya ng object particle. Tapos, sabi niya, 뿌리면, okay, throw, 뿌리면, to throw, 안 돼요. Sabi niya, dito sa trash can, kung magtatapon ka, ay bawal. So, you may not throw trash here. 여기에 쓰레기를 뿌리면 안 돼요. Okay, another example po. You can't talk right now. So, hindi ako makapagsalita ngayon. So, 지금 말하면 안 돼요. Ayan po, 안 돼요. Hindi pwedeng makipag-usap ngayon. Okay, tanong po sa umyon ng tuwida. Wala po? Okay, dahil wala po, let's proceed. Okay, assignment po yan. Magbibigay ako ng assignment. I think ito lang po yung assignment natin this night. Night po. So, dito tayo sa vocabulary 2. So, ang vocabulary 2 natin is tungkol sa inappropriate behavior. Inappropriate behavior. So, 하면 안 되는 행동. Okay. 하면 안 되는 행동. So, basahin ko po. To smoke, 담배를, smoke po is 담배를, 피우다, 담배를 피우다. Next is to throw away cigarette butts. To throw away cigarette butts. 담배 콩추를 뿌리다. Throw. Kasi po yung pagtapon is purida. Porida is pagtapon yan. So, to throw away cigarette butts, again, 담배 콩추를 뿌리다. Tapos naman po, to throw ang pagtatapon ng basura. Sorry. Pagtatapon ng basura is 쓰레기를 뿌리다. Okay. Pagtatapon pa rin, to throw, 뿌리다. So, yung trash can or yung trash, yung basura is 쓰레기. Nilagyan na natin ng object particle yan. Next is to spit. No? To spit, mga bawal po ito na behavior na gagamitin mo dun sa Korea. Bawal po. So, to spit is 침을 뱉다. 침을 뱉다. Tapos po, to run around. Okay. Yung to run around is 뛰어다니다. 뛰어다니다. To make noise, to들다. to들다. To cut in line, 새치기를 하다. 새치기를 하다. To take space, 자리를 차지하다. 자리를 차지하다. To sit with one's legs wide open. So ito po, no, kapag tayo ay sumasakay ng mga public transport, if ever nasa Korea tayo, inappropriate behavior po kapag umuupo ka tapos yung leg mo is wide open. Nakabuka ka. Kumbaga. So, parang ano po yan, disrespectful or nakakabastos. So, inappropriate behavior po yan. So, ano ba to sit with one's legs wide open? 다리를 풀려서 앉아. 다리를 풀려서 앉아. And to touch, no? To touch is 손대다. 손대다. Yan po, 손대다. Okay, let's go to
verb. I mean grammar. So, ang grammar 2 natin dito si unika. So, unika is, ibig sabihin po ay dahil, tas may kasunod po. So, i-attach natin si unika sa verb or adjective. So, unika expresses a cause or a reason for an action that follows. So, si unika din po ay ginagamit natin, usually used with useo, ulkayo, uleo, at saka upshida sa last part, si unika. Eh, halimbawa, meron tayong halimbawa po ito po. 지금은 차가 막히니까 지하철을 타고 가세요. Again, 지금은 차가 막히니까 지하철을 타고 가세요. So, meron po mga vocabs tayo dito. Si makhida po is to be blocked. No? Parang naharangan. Ganun po siya. So, tanggalin natin si da, maiwan si makhi. Tapos, pwede na natin ilagay si unika or nika. So, dito po, ilalagay lang natin si nika kapag po si verb stem ay nag-end ng vowel. Kasi vowel to, E, di ba po? So, nag-end siya ng vowel. So, nika lang po yung gagamitin natin. Pero naman po, kapag po nag-end tayo ng consonant, unika yung gagamitin. So, ano ibig sabihin ng 지금은 차가 막히니까 지하철을 타고 가세요? Sabi niya, now, kasi 지금 is now. The traffic is heavy, no? The block. So, take the subway. So, 지하철을 타고 가세요. Okay, another example po ni unika. It was my mistake, so I'll apologize. So, sabi niya, dahil kasalanan ko, tapos may kasunod na. Dahil kasalanan ko, hihinga ako ng tawad. So, magiging 내가 잘못했으니까 내가 사과할게. Or 할게요. 할게요 po yan. Okay, so dito na tayo sa mga prohibition din po na makikita natin. Magagamit din po ito sa example, guys. Wait lang po Send lang ako ng ano. I go. Okay, so ang mga signs for public places. So ito po yung mga nakikita natin talaga dun sa public places na. So kung restroom, alam nyo na po, 화장실. CR is 화장실. Public phone. So meron pa rin po silang mga public phones doon, yung mga naka-attach. So ito po ay 공중전화. 공중전화. Parking lot, 주차장. Emergency exit, 비상구. Subway station, 지하철역. Train station, 기차역. Taxi stand, 택시 정류장. Bus stop, 버스 정류장. Elevator, elevator. Yan po. Escalator, escalator. Yan po. And motorways, 자동차 전용. And bike lanes, 자전거 전용. Okay, let's proceed po for chapter 23. Na pamagat po is 어른께는 두 손으로 몰구를 두려야 해요. So use both hands when giving something to your elders. Okay, so ano po yung mga vocabs na nandito is huwe, nom, or nopim. Huwe, nopim. So lexicon honorifics po ang category natin dito. So ano ba yung lexicon honorifics? Kung ang honorific natin, ang may respeto natin is si Imnida at saka si Imnika, ito pong lexicon honorifics, ginagamit natin ito, talagang kailangan gamitin po sa mga elders, sa mga matataas natin, yung lexicon honorific. So, pwede naman natin sabihin, to stay is itda.
Di ba po? So, kung lexicon honorifics po iyan, magiging keshida. To eat, di ba po, mokda po iyan. Pwede din po si chapsushida or tushida. Pwede yan sila. Chapsushida or tushida. Mokda, to eat. Kapag naman po to sleep, di ba po, ang to sleep is chada. Kapag po lexicon honorifics po is jumushida. Jumushida. And number to say, ito po to say, malsumhashida. Kasi malhada, di ba po? Malhada. So, lagyan natin ng lexicon honorifics, magiging malsumhashida. Next po, to be ill. Kung may sakit, pwede naman sabihin natin apuda. Apuda. Like, muriga, no mo, apayo. So, apuda. So, pwede din natin yung pyonjanashida. May sakit. pyonjanashida. Kapag naman po to pass away, or death, dead. Chukda ang dead. Pero pag gagamitin natin ng lexicon honorifics, turakashida. Turakashida. And to give kurida, a house, chip, or tek. Tek. Name is Hongham or Iram, and age is Yonse or Naye. Kapag nagtatanong po tayo ng edad or birthday doon sa kausap natin na mas matanda natin, pwede natin gamitin si lexicon honorifics. No, halimbawa, nag-uusap kayo, tatanong ka sa edad. So, pwede mong hindi na bagitin si Naye, ito na lang po si Yonse. Kasi napaka respeto. Yan po. Okay. So, dito na tayo sa pangalawang grammar po. Si Ushi. Si Ushi po, ibig sabihin nila, sila. And for she or se. So, before you learn or before we learn specifically when to add Ushi to your sentences, let's remember when you should use honorifics in the first place. Remember, if you are talking to somebody who deserves a high level of respect, you should use honorifics. Po. So, si Ushi, kung meron tayong umnida, meron tayong iyeyo, di ba po? That's honorific and polite form. Si Ushida po ay yung grabe na talaga yung respect. So, doon, or saan ba natin, or sino ba yung, ay, naku talaga itong Tagalog. Sino ba yung bibigyan natin or lalagyan natin ng Ushida, bibigyan ng respeto? Oh, saan ba natin magagamit si Ushida? Gagamitin po natin yan sa mga people po na respeto. Yung kailangan talagang respetuhin natin sila. Example, yung mga sadyangnim, yung boss natin, yung parents, di ba po? People older than you, yung mga matatanda talaga. Yung guest, yung mga guest po na, ibig sabihin yung bago mo po lang nakilala, pwede mong gamitin si Ushida. And customers. Well, yes po, customers. Magbigay ka lang tayo sa customer. So let's add we should add ushi to verbs or adjective. So si ushi ay ginagamit natin o i-attach natin si verb or adjective sa kanila in which the acting person deserves respect regardless of who you are speaking to. So, kailan ba natin gagamitin si ushi? Kapag po si verb stem ay nag-end po ng consonant. So, limbawa, nag-iikda. So, magiging ilgushida. Chuda, magiging choshida. Kapag naman po si verb o si verb stem ay nag-end po ni vowel or ang consonant niya ay real, she lang po i-attach natin. So, kada, kashida, papuda, papushida, salda, sashida. Pwede pong gamitin po si ushi po for a very strong po na relationship. So it makes the polite and the honor forms more karespeto. Ganun po yung ushida. Let's try an example po. So what is the teacher reading now?
So, halimbawa, nagtatanong ka, ito po yung tanong mo, sa kasama or sa teacher mo din. Sabi niya, what is the teacher reading now? Sabi niya, saan natin i-attach? Sa reading. Ito si Ushi. So, magiging 선생님은 지금 무슨 책을 is book. 읽으세요. Okay, take note po. Nagiging seyo po siya. Ang seyo po na hindi ibig sabihin na please. Seyo po na ibig sabihin is more polite. Okay po? More polite po yan. Kasi si seyo na nandito is galing po yan sa shida. She plus iyeyo or yeyo. Nagiging ilguseyo. Another, my father is tall. No, ang tangkad ng papa ko. So, pwede mo sabihin, 우리 아버지는 키가 크세요. 키가 크세요. Okay, question po. Wala pong question, no? Sige po. Proceed tayo. Okay, vocabulary 2 po ng chapter. Ano chapter na tayo? Hindi ko na naalala. Kanina. Chapter 23. Yes, 23. So, ito po yung mga everyday na manners, no? Mga everyday na mga ginagawa natin na kailangan may manners. Yung right behaviors everyday. So, what you should not do, yung mga hindi mo dapat gawin, ito po sila. To wear shoes inside the house. No? Kasi dun sa sa Korea, di ba po, kailangan na yung sapatos talaga nasa labas. So, to wear shoes inside the house po, shinbal is shoes, shinbar을, tapos shingu, turokada. To wear shoes inside the house is 신발을 신고 들어가다. To use one hand to give. So to use, hindi po pwede itong gawin ha. To use one hand to give is 한 손으로 물건을 주다. 한 손으로 물건을 주다. To use one hand to give. Kapag naman po to shake one's leg, sino po yung nagsi-shake ng legs habang umuupo? Yung parang medyo hindi tayo conscious na gumagalaw na yung hita natin, di ba? So, bawal po yan. So, to shake one's leg po is 다리를 돌다. 다리를 돌다. Pag naman po to cross one's legs while sitting, hindi po din po pwedeng gawin. 다리를 꾸고 앉다. 다리를 꾸고 앉다. To put a spoon in a rice bowl. So, dun sa Korea, di ba po, hindi po plato ang gamit nila pag kukuha sila or lalagyan nila ng rice. Lalagyan. So, ang ginagawa nila is sa bowl. Di ba po? Sa bowl. So, bawal din po sa kanila na lagyan mo ng spoon yung rice na nasa bowl. So, hindi po pwede. Parang sa kanila, disrespect sa hapagkainan. So, kailangan ilapag lang yung spoon or yung chopsticks po dun sa gilid. So, to put a spoon in a rice bowl is 밥에 숟가락을 줍다. Sorry. 긋다. So, 밥에 숟가락을 긋다. To put the spoon in a rice bowl. And, kasi po si spoon is 숟가락. Diba? 숟가락 po si spoon. Okay, next. To hold a rice bowl to eat. Okay.
So, sa atin, pwede natin kunin yung plato, kain tayo, di ba? Sa kanila, nasa ano lang talaga, nasa table. Tapos ikaw na yung kukuha. So, paano yun? To hold the rice bowl to eat, papkurusul, papkurusul, tulgu, mukda. 밥그릇을 들고 먹다. To hold a rice bowl to eat. And to make noise. Okay? To make noise is 소리를 크게 내다. 소리를 크게 내다. Yan po yung mga hindi pwedeng gawin. So, ano ba yung mga kailangan na pwedeng gawin? Tatlo lang po yung vocabs dito. To slightly turn away one's body. So, kung nakikita niyo din sa K-drama, na kapag sila ay kakain or iinom, ah, magtu-turn side sila, turn to the other side. In respect po kasi yan sa kasama mo. So, ano ba yun to slightly turn away one's body while iinom or kakain? Minsan kakain, pero most of the time yung iinom is 고개를 돌리다. 고개를 돌리다. 고개를 돌리다. Kapag naman po to bend one's waist, no? Kailangan talaga magbabaw, ganun po. Magbabaw tayo sa mga nakakatanda. Like kung sasabihin, "안녕하세요." So nagbabaw po tayo niyan. So ano ba yan siya is 하래를 hari. Hori, sorry. Di ko ano eh. 허리를 숙이다. 허리를 숙이다. So to bend one's waist. And to offer one seat to someone else, 자리를 양보하다. 자리를 양보하다. To offer one seat to someone else. 자리를 양보하다. Yan po yung second na vocabulary, guys. So, dito tayo sa second grammar po. Si aya, aya, oya, tweda, or aya, oya, hada. So, ang ibig sabihin lang po dito is dapat or nararapat. Di ba kanina si an, tweda. Ito po is si twida or hada. Ibig sabihin is positive. Dapat gawin. Ganun po or nararapat. So, ito po tatlo po ito is i-attach natin to sa verb. So, this shows an obligation to do it. And it also represents a justification that something ought to be so. So, kailangan po siyang gawin. Yan. So, paano ba natin i-attach? Si, aya, oya, twida, or aya, oya, hada. So, napapansin nyo dito sa number 1, to study, 공부하다, di ba po? To have to study, kailangang mag-aral, ganun po. Kailangang mag-aral, nagiging 공부해야 한다. 공부해야 한다. Okay, si mukda, to eat. So, nagiging 먹어야 한다. To have to eat, kailangan. Okay. And number 4, kada, to go. Kaya handa. To have to go. Or kailangan pumunta. Okay, let's try an example, guys. So, sabi dito, I have to study now. Kailangan ko na mag-aral ngayon. So, 저는, ako. 저는, 지금, now. Tapos, 공부해야 해요. So, kailangan or dapat ko nang dapat na akong mag-aral ngayon. So, sabihin mong, 저는 지금 공부해야 해요. Pwede yan. Pwede din po, kasi po si Ada at saka si Twida po is same lang po na meaning na dapat or nararapat. So, aside from 공부해야 해요, pwede mo din sabihin 공부해야 돼요. Same lang din po yan. Okay, another example po. 빨리 가야 돼요. 빨리 가야 돼요. So, in-attach natin po si ya dueyo sa ka. Ano ba ibig sabihin ng ka? From dictionary form po na kada. Okay? Kada. Tanggalin natin si da, maiiwan si verb stem na ka. Tapos, i-attach natin si
ya, tueyo. So, pali is quickly or fast, faster, pali. So, nagiging pali kaya dueyo. We should go quickly. Okay, questions po? Di ba ako Bakit siya naging handa? ay, yun last po, no? Yes po. So, si handa, nasan ba yun? Wala. Okay, dito po. Nilagyan po kasi siya ng neon. Unda, ganun po siya. Pwede naman pong wala yan, neon po. Modifier lang po kasi yan. Na si hada parang nagiging noun na kailangan. Kailangan, you should. Ganun po, we should, dapat. So, pwede pong wala po si neon sa baba. Hada po siya. Pero, kailangan din po na merong handa. Meron siyang han. Kasi modifier po siya. Nagiging verbal noun po siya na kailangang gawin si kungbu. Or yan po. Pwede din po tueyo, handa, handa kasi yan nandito yung example eh. Pero tueyo, pwede din po si tueyo. Kaya magiging kungbu, heya, tueyo. Yan. Parang to have to study. Para siyang wrong grammar, no? Pero kaya sabi ko, it's the thought that counts talaga. Kasi, kung ano yung kailangan lang talaga, dapat mag-aral. Ganun po talaga siya. Yung ibig sabihin niya. So, nagiging handa lang po yan kasi po si Nian, Nan, minsan po kasi si Nan or Nian lang po, tas lagyan ng da. Yan po siya ay, hindi lang siya, ano nga ulit si Nan at si Un? Hindi lang po siya subject particle. Minsan po, ano po siya, modifier for the verb to be a noun. Yan po siya. Baka baka guys, ako, faster. Mabilis lang ako mag-explain. Pwede din po magtanong kayo. Okay. Dito din po sa we should go quickly, pali, kaya, heyo. Okay, si hada, pwede natin gamitin si hada. So, pali, kaya, heyo. Same lang po yan sila. Na dapat or nararapat. Okay, wala na po. Dito na tayo sa 24. Ay, ang bilis. Magtatanong-tanong na lang tayo, guys. So, Hangguk, ang chapter 24 po is Hangguk Hyungwa를 보면서 공부해요. 한국 영화를 보면서 공부해요. So, Hangguk, Korea, di ba po? Yongwa is movie. So, ibig sabihin, Korean movies. Tapos, pu is watch. Galing po sa puda. Dictionary form po ng watch or to see is puda. Tanggalin na natin si da, may iwan si verb na pu. Tapos, nilagyan na natin ng myonso. Okay, i-discuss ko po ito. And 공부해요. Okay, 공부해요 is verb conjugation na present tense. So, nangyayari, 공부, to study. Okay, let's start. Nandito na si Ma'am Cheryl. Okay, so vocabulary 1 po ng chapter 24 is tungkol sa study, sa pag-aaral. 공부. Okay, 공부 is study. To study, 공부하다 na. To study. Pag-study lang po, 공부. Yan. Number 1. To study, 공부하다. To look up a word in a dictionary, kung titingin ka ng salita doon sa dictionary, magiging 사전을 찾다. Letter T po ha. 사전을 찾다. To look up a word in a dictionary. Kapag naman po to preview, ano ba yung preview? Yung tinitingnan mo, hindi nyo pa na-discuss, ganun po. Ano ko ha, i-zoom ko guys. Kung nakikita nyo dyan sa picture po, nakikita nyo yung babae,
tinitingnan po niya na chapter 3, di ba po, yung book niya. Hindi ko kasi ma-highlight. So, chapter 3. Tapos, bukas pa sana, di ba po? Si OJ, yesterday, Onel now, Nailis bukas. So, si chapter 3, yung binabasa niya is bukas sana nila itatakal. So, to preview, ibig sabihin, tinitingnan niya. No, parang binabasa niya yung una. Ganon, to preview. Ano ba yung to preview? Yes, pada. Yes, pada. Pag naman po si to review, so tapos nang naaral, OJ, yesterday, naaral na at kailangan niya i-review, magiging puksupada. 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 Again, to preview, yasupada. To review, puksupada. Okay, dito tayo sa to go to an academy. So, to go to an academy is 학원에 다니다. 학원에 다니다. So, kung naalala nyo, si Tanida is to attend. No? To attend to an academy or to attend to the academy. 학원에 다니다. To take online courses or courses. To take online courses. So, 인터넷 강의를 듣다. 인터넷 강의를 듣다. To take online courses. Kapag po, to listen to a CD. To listen to a CD is CD를 듣다. 듣다 po is to listen. Okay po? To listen. 듣다. And ito po ay tinatawag na irregular verb. So, di ba po may rule tayo for irregular verbs. So, paano natin siya i-conjugate into present tense, future tense, and past tense. So, yan po. Tutda, to listen. And to repeat after. Yung to repeat, inuulit. Yun. Inuulit po siya. Pagkatapos pakinggan, inuulit naman. So, magiging tarihada. So, yan po yung Korean niya. To repeat after. Vocabs, tarihada. Kapag to be easy, madali lang, 쉽다. 쉽다. To be easy. 쉽다. Kapag po mahirap, to be difficult, 어렵다. 어렵다. Okay, zoom ko guys. Para makita. Yan. So, again po, to be easy, 쉽다. To be difficult, 어렵다. Okay, wait lang po guys. Okay, so yan po yung mga vocabs po for the category na kungbu or study. Okay, let's proceed po sa grammar. So, let's try to discuss the grammar po dito. So, si umyonso. Okay, umyonso. Si umyonso is ibig sabihin po in Tagalog is habang. Or sa English po is while. And then doing something at the same time. So, halimbawa, habang nag-aaral ako, ay nakikinig din ako ng music. Yan. Or habang nag-aaral ako ng Korean, ay nagbabantay din ako ng aking anak. Pwede po yan. So, yun so ang lalagay natin. So, habang, yan po siya ibig sabihin. So, this is used to indicate that the contents of the preceding verb are concurrent with the contents of the latter. So, ibig sabihin po na nag-i-indicate po si umyunso na ang unang clause or sentence po
o the contents of the preceding verb, ay meron pa pong another na gagawin. Ganun po siya. Same. Hindi sila same na ginagawa. Pero ginawa nila simultaneously. Nangyari sa isang situation. Ganon. So, also po sa umyenso, let's remember po sa umyenso, the subject po sa first sentence must be the same as the subject sa second sentence. So, pwede mo magamit si umyenso kapag isa lang po yung subject sa sentence. Like, halimbawa po I wash dishes while singing. Okay. I wash dishes while singing. Pwede natin gamitin si umyenso dyan. Sorry. Pwede natin gamitin si umyenso dyan. Okay. Dahil isa lang po yung subject, which is I, ako. Pero po kung sasabihin kong I wash dishes while she is singing. So, naging dalawa na po yung subject, di ba? So, hindi natin pwedeng gamitin si umyenso. Okay? So, I am washing the dishes while she is singing. So, si she at saka si I na yung subject, dalawa na. Eh, hindi natin pwedeng gamitin si umyenso pag ganyan. Kasi isa lang po talaga yung kailangan na subject. Okay? So, kasi po may ganito, may close and open parenthesis po. Ibig sabihin, it's either na gamitin natin or lagyan natin si or si myonso lang. So, kailan natin gagamitin si myonso? Gagamitin lang natin si myonso if the verb or the adjective stem ay nag-end po ni final consonant. Nag-end ng final consonant. So, alam naman natin si consonant, no? So, halimbawa, mukda. Mukda is to eat. So, kung tatanggalin natin si da, may iwan si mok. At si mok ay nag-end ng consonant. Kaya, umyunso ang gagamitin. Attach na lang natin. So, magiging magumyunso. Kapag naman po si ikda po yan ang pagkabasa po ikda. So, si ikda ay to read. So, tanggalin natin si da para makita natin si verb stem. Tapos, nag-end po ng consonant si verb stem sa umyenso. Ilgumyenso na po yan. Ilgumyenso. Nupda, to be high. Magiging napumyenso. Napumyenso. Kapag naman po si verb or si adjective stem ay nag-end ng vowel or may nag-end po siya ng consonant na real, myonso lang po ilalagay natin. Okay, so kaya magiging si kada, magiging kamyonso. Si yolda, to open, buksan, magiging yolmyonso. Si adjective na yepuda, magiging yapumyonso. At talda, magiging talmyonso. So, yan po yung kailangan natin tindihin kung kailan gamitin si umyonso or si myonso. Okay, let's try to have an example po. I am taking notes while talking on the phone. So, kung sa Tagalog pa, nagsusulat ako ng notes habang may kausap ako sa phone. Habang nagsasalita sa phone. So, isa lang po yung subject natin dito. So, chonen, hindi ko na nilagay yung subject dito, guys. Chonen, chunwa hamyonso. So, si chunwa hada po ito. Chunwa hada, ibig sabihin po is to call. So, ibig sabihin nasa phone. Di ba po? To call. Chunwa hada. So, tanggalin natin si da, may iwan si chunwa ha. At nakita naman natin na si chunwa ha ay nag-end po ng vowel. Kaya, myonso ang inilagay natin. So, chunwa ha myonso. Tapos, memohagu isoyo. Memohagu isoyo. I am taking notes while talking on the
phone. So, taking notes. Notes po is memo. Memo. Tapos, hagu is and or with. Di ba po? Kasama. So, habang. So, nagsusulat. Isoyo is existing na nagsusulat ka. Ganun po yan. Or nag-taking down notes ka. So, again, I am taking notes while talking on the phone. 전화 하면서 메모하고 있어요. Oh. Pwede din po na baliktad. Kasi po, isa lang subject natin dito eh, tapos dalawa yung ginagawa. Dalawa yung verb. So, pwede din po na memo면서. Pwede din po yan. me모면서 전화하고, memo 있으면, sorry, ito po, itda pala. Kasi si itda po yung verb natin dito. So, memo를 있으면 전화해요. Pwede pong baliktad. Pwede pong last part na si 전화. Okay? So, sa verb talaga natin i-attach si 으면서. So, halimbawa, 전화하면서 메모하고 있어요. Or, 저는 메모 있으면. So, dito natin sa itda ilagay kasi verb po yan. So, 메모 있으면서 전화해요. Pwede yan po. Okay, another example tayo. I study while listening to music. So, nag-aaral ako habang nakikinig ng music, ng tunog. So, saan natin i-attach si umyanso? Sa listening. Kasi siya po yung verb. So, ano nga ulit yung verb ng listening? Tutda, to listen. Tutda. So, while listening. So, i-attach natin dyan. Kaya magiging, 저는 umagul is music. Umak po is music. Tapos, ilagyan natin ng object particle. Kasi may gagawin tayo sa kanya. Pakikinggan na sentence. So, nagiging 들으면서. Okay, tutda po ito galing po ito sa dictionary form na tutda means to listen. Tapos irregular verb siya kaya nagiging tinanggal po si diot tapos si real po nasa baba. Inad. At dahil po si real nasa baba, yun so ang gagamitin natin. So magiging 저는 음악을 들으면서 공부해요. Pwede po yan. Pwede din po na 저는 공부하면서 음악을 들이에요. So, baliktad lang po. Pwede siyang magka-interchange po yung yung verbs na ginagamit. Basta po, yung subject, siya lang po isa. Isa lang po yung subject sentence. Okay, another example. I talked with my friend while we were eating. So, nagkausap, talk, may ed. So, ibig sabihin, past tense. Sabi niya, nagkausap kami ng kaibigan ko habang kami ay kumakain. So, pwedeng 저는 or 친구하고, 하고 with. Okay? Friend and I. Ganun po. 친구하고 밥을 먹으면서. So, pagkain. Kumain na kayo ng pagkain habang. So, ako at ang kaibigan ko, habang kumakain kami ng pagkain, 이야기했어요. Ay nag-uusap din kami. 이야기했어요. 이야기 is talk. 했어 is do. To do. So, yun. Yan po yung ginagawa. So, I talk with my friend while we were eating. 친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요. Kaya ang ibig sabihin po ng umyenso again is habang. No? Habang. While. And then there's a words or there's verbs na ginagamit sa sentence. There are verbs.
Okay. So, dito na tayo sa vocabulary 2. Tungkol po ito sa education. So, education means kyuyok. Kyuyok, kyoyok, kyoyok is education. So, tungkol sa pag-aaral. So, yung course, yung mga courses, ano ba yung mga courses? Mga BS Ed, mga ganun, mga BS Cream, BS Nursing, course. Ang course po is kwajong. Kwajong. Lesson or class, yung nag-aaral, like online class, ganito yung nangyari. Suop. Suop. Class or lesson. Subject is kwamuk. Kwamuk. Ang schedule is iljong. Iljong. And institution, Kiguan. Kiguan. Classroom po is Kyoshil. Kyoshil. Certificate is Chagyokjung. Chagyokjung. Tapos beginning of the semester, Gegang. End of the semester is Chonggang. Okay, again po, education, Kyoyok. Course, Kwajong. Lesson or class, yung may klase, Soop. Subject, Guamok. Schedule, Iljong. Institution, Kiguan. Classroom, Kyoshil. Certificate, Chagyongjung or Chagyokjung. Beginning of the semester, yung first day, Kegang. End of the semester is Chonggang. Okay, wait lang po ha. Maaari niyo pong basa-basahin po dyan. 3 minutes lang po.
Okay, so let's continue, guys. Nag-attendance kasi ako. Wait lang po, guys. Okay, so let's proceed. Let's continue. Dito na tayo sa grammar 2. Okay, sa grammar 2 ni Kishipta or Ki-Oryopta. So, ang ibig lang po sabihin ni Kishipta or Ki-Oryopta is mahirap or madali ang pag. Yan po. Meron na siyang, it's either po adjective or verb. Yan. So, Kishipta, alam naman natin si Shipta, to be easy. Oryopta is to be difficult. Tapos nilalagay lang natin dito si ki kasi po i-attach natin si verb or si adjective dito po. So it means that it is easy or difficult for the verb to do the action. So it means that it is easy or difficult for the verb to do the action. It can also be used in conjunctions with adjectives such as to be easy, to be difficult, or to be good, to be bad, to be easy, or to be inconvenient. So, gagawin or gagamitin lang natin si kishipda kung madali. Easy. Like, halimbawa, madali ang pagluluto. Ganon. So, magiging or gagamitin lang din natin si ki or yupta kung mahirap. For example, mahirap ang paglilinis. Mahirap ang paglalaba. Ganun po siya. So, example natin dito, like, it's cold outside today, so it's easy to catch a cold. Sabi niya, ang lamig ngayon, ngayon ang lamig ang lamig ng ang lamig sa labas. Kaya madali lang makahawa or madaling magkasakit. It's easy to catch a cold. So saan natin i-attach? Dito sa to catch a cold. Kasi nandito si easy. So to catch a cold tapos kisipta. Kaya magiging yan. 오늘은 now today. 오늘은 today 추웠어 cold outside. So cold outside so 감기 걸리기 쉬워요. So ano ba ibig sabihin ng to get a cold, no? Para magkasakit. So ang to get a cold po is 감기에 걸리다. 감기에 걸리다. So tanggalin natin si da, may iwan si kuli, tapos idadagdag natin si gi. Ito po. Tapos, shipda, magiging shiwoyo. Kasi si shipda at saka si oryopta is irregular verb. So, alam naman natin yung mga rules kung paano sila conjugate na at kung bakit nagiging shiwoyo ito po. Okay? So, itong mga da na nandito po is kailangan lang po talaga yung tanggalin or i-eliminate po bago kayo mag-conjugate into present tense, past tense, at saka future tense. So, sabi niya, it's cold outside today, so it's easy to catch a cold. 오늘은 추워서 감기 걸리기 쉬워요. Okay, another example, guys. That class is too hard to understand. Ang class na yan ay sobrang mahirap intindihin. Okay? Paano yan? Ku is that. Suop. Di ba po? Class or lesson. Di ba po? So, vocabs po. So, lesson or class. Ku suobun. Nomu is to. Tapos, ihehagi. Oryowoyo. So, ang ihehagi is understand. Okay?
iyeha lang po. Si gi oryowoyo is mahirap. Ito po. Na-touch lang po si gi oryowoyo. Iyehada is to understand. So magiging, ulit nga, that class is too hard to understand. 그 수업은 너무 이해하기 어려워요. So that class is too hard to understand. Okay, another example po. Kimchi is difficult to make. Okay, kimchi is difficult to make. Okay, sino pong gustong mag-try? Sa make po natin, kasi po make is a verb. So, nang ulit yung make, 만들다. So, dito natin i-attach si, ki, 어렵다. Kasi difficult. Sino may tsamba imdida dyan? Try nyo po. Kimchi is difficult to make. Okay, magiging 김치는 okay, 김치는 만들기 어려워요. Yan, ang hirap gawin. Ang hirap gawin ng kimchi. So, magiging kim치는 만들기 어려워요. Questions? Tanong po guys. Ma'am, kailan siya Okay. pwede gamitin doon sa isa-isa? I-sweep da? Shipda. Tsaka si, sino po? At yung mahirap or mahirap ang pag. Yung gi-sweep da ba yan? Shipda. Gagamitin mo lang si ki shipda kung madali. No? Sa sentence, like halimbawa, madaling matuto sa math, ganun. Kung para sa'yo yung sentence siya, madali, pwede mong gamitin si ki shipda. Tapos Nagkabaliktad i-attach lang mo ba? siya sa verb. Okay po. Tapos pwede mong gamitin si oryupta kung mahirap. Yan, okay. Baka nabaliktad to dito, no? So, ito po si oryupta, mahirap. Tapos si madali, si shipda. Tapos, verb talaga po i-attach natin dito, hindi po si adjective. I mean, hindi po si noun. Verb or adjective po yung i-attach natin sa kanila. Like, halimbawa, mahirap maging maganda. Adjective po, yep po. No? So, paano ba yan? 저는 예쁘기 어려워요. Mahirap maging maganda. Kasi maganda is adjective. So, pwede siya sa adjective. Tapos, lagay na natin si 예쁘기. 예쁘다. 예쁘다 is pretty. Tanggalin si da. 예쁘 yung may iwan. Tapos, attach natin si ki. Tapos, 어렵다. I-conjugate natin yan into present tense. So, magiging 어려워요. So, 저는 예쁘기 어려워요. Ang hirap maging maganda. Yan. Yan po siya. Kung madali, kisipda gamitin. Yan, magiging 쉬워요. Nasaan nga yung example ko? 쉬워요. Saan yan? Yan, ito. 쉬워요. Present tense na po yan. O kung past tense, 쉬웠어요. Lagyan lang ng S, tas oyo. Okay, last example po natin dito is eating pizza is easy. Okay. Ang pagkain ng pizza ay madali, no? Madali ang pagkain ng pizza, ganun po. Okay, so paano nga yan? Try nyo guys. Okay, si pizza po ang subject. So magiging pijaga, tapos eating. Dito natin i-attach si
easy po, which is si easy ay si Kishipta. So, nagiging eating pizza is easy. Pitsaga, tapos mukda is eating. Tapos tanggalin si da, mokkie, shiwoyo. Ay, bakit? Ay, sorry. Bakit nalagyan ko ng e? Ki lang po yan. Bakit may e? Okay. Yan. Mokki, shiwoyo. Shwiwoyo. Pitsaga, mokki, shwiwoyo. Mawawala yung fee, ma'am? Ano po? Mawawala po ba yung sa shipda, gishipda? Di ba may fee po yung baba niya? Sa baba? Opo, mawawala. Kasi part siya ng irregular verbs. Na kapag po daw na ang irregular verbs po ay may patchim na biyop, tanggalin lang si biyop tapos magdadagdag tayo ng o. So, halimbawa ito siya. Dito sa baba ko na lang ilalagay. 'Di ba? Swipta, ganun po siya, biyop. So, tanggalin natin si biyop, tapos lagay tayo ng o. Ay, baliktad yung o ko. Okay. Ganun po siya. So, tanggalin natin si biyop, yung patchim, letter B or letter P, she, o. After that, conjugate mo na into present tense. So, kung nakikita natin, di ba sa present tense may rule na kapag nag-end po ng any vowel, maliban lang po ni ganito po na vowel, maliban sa kanila, ito po sila, ay uyo or oyo yung gagamitin, si oyo. Kaya, dito na natin i-attach ang isang vowel, tapos yo. Yan po siya. Hindi ako makatype ba? Hindi ako makatype kaya nakaano lang. So, nagiging shiwoyo. Dito din, si Oryopta, same pa rin po. Si Oryopta, biyop pa rin po yung last niya. So, tanggalin natin si biyop, Oreo na lang po. Oreo. Tapos, after that, Oreo na lang, add tayo ng O. Tapos, alamin natin yung rule ng present tense. So, Oyo pa rin. Kaya ganyan siya. Oreo, Woyo na po siya. Dito. Ay, sorry. Ayan. Nagiging ganito na po siya. Ayan, Oreo Woyo. Shui Woyo at saka Oreo Woyo. Pagko-conjugate na po yan. Okay, any tanong guys? Try natin ha. Baka ang ano ko lang naman kanina, no? Si Eumyeonso? Wait. Yan, si Eumyeonso. Refresh ko lang. Eumyeonso habang. Okay? Si Eumyeonso habang po. Habang nagluluto ako ay kumakanta ako. Ganon. Yan po. At saka si Aya, Oya, Tuida, or Hada. Ito po ay dapat, no? Or kailangan. Should. So, kailangan siyang gawin kasi obligation. Like, you should study, you should eat, you should go. Ganon. So, nagiging, kailan ba natin gagamitin si Aya? Same lang din po sa rule ng present tense. Kapag po ay ang vowel ay nag-end ng ganitong vowel, so a at saka si o. Yan, si a at saka si o. Okay, aya, sorry. Aya po yung gagamitin natin. Kapag po si verb stem ay nag-end ng any vowel maliban ito, oyo yung gagamitin natin. Kapag po si verb stem or si verb ay nag-end ng hada, heya yung pong gagamitin. So, magiging aya, tueda, or tueyo, oyo, or oya, tueyo. Okay? Kung titingnan natin dito, kung buhada, di ba po?
공부하다. So, si 공부하다, hada siya, kaya ito na po yung ginamit natin na touch. 공부해야 한다 or 공부해야 twida. Si mukda din po, kung titingnan nyo, ang ginamit natin dito ay si oya. Bakit? Kasi po, si muk ay nag-end po ng o na vowel na ganito. So, pasok siya sa oya ang gagamitin, hindi aya. And sa kada, si aya na po yung ginamit sa kada. Kasi followed po siya sa rule na may vowel na a, kaya aya pwede natin gamitin. Okay. So, pwede it's either po, hindi po handa po, tweda or hada. Okay, refresh tayo. Kapag naman po si she, ushi. So, si ushi po is honorific. So, making the polite or the honorific more polite and more honorific. Yan po si ushi. So, saan natin siya ilalagay? Sa verb or sa adjective pa rin. So, nagdedepende po, pwede mong gamitin si ushi kung sino yung kausap mo. Kung ano ba, kailangan ba siya ng honorific, no? Especially yung mga boss, mga parents natin, mga elders. So, ginagamitan natin ng she. So, nagiging seyo po siya. Bakit? Kasi kung si she, i-add natin si eyo, ayo, oyo, at saka heyo. Same pa rin po sa pag-conjugate natin sa verb stem. Sa verb. Oo, tama. So, oyo, hindi man naman natin pwede sabing she oyo. Hindi pwedeng ganyan. Okay. Hindi pwedeng ganyan. She oyo. So, magiging ganito po siya, seyo. Magiging ganito yung spelling or nag-change talaga siya na into seyo. Si she at saka seyo. So, nagiging kuseyo. Di ba po ang ibig sabihin ng seyo is please, di ba? Pero hindi po siya please dito ha. Kasi po inattach siya ng verb. Si she po yan. So, kiga kuseyo. Ito po, what is the teacher reading now? So, what is the teacher reading now? So, kung kausap mo, kapwa teacher din, then nakita nyo yung isang teacher din na nagbabasa. So, tinanong mo yung kausap mo. 선생님은 or 선생님은 지금 무슨 책을 읽으세요? Yan. Para siyang nag-please, no? Pero hindi po. She yan. Honorific. Yung sa vocabs niya na, bakit ganito? Ayan. So, sa vocabs na, lexicon honorifics. Guys, lexicon honorifics po, gamitin mo yan kapag kausap mo is nakakatanda, boss or boss. Halimbawa, mukda. No? Pag mukda po guys, tapos kausap mo elder, no? Or mga lola at lolo, pwede mong gamitin si chapsushida, hindi si mukda or tushida. Or halimbawa, sabihin mo, kumain ka na ba? Kung tayo lang, mukda, may respeto pa rin niya. Sabihin mo, 밥 먹었어요? 밥을 먹었어요? Yan. Sa kanila po, pwede mo sabihin, 밥을 잡수세요? 잡수세요? May nag-chat po ba? Okay. Sige po, walang problema. Nagre-review lang naman po tayo. Okay. So, another po, kasi may mga late, pwede pong, kaya, i-review ko muna. So, halimbawa din po, si Chada, to sleep. Pwede mo sabihin na, matutulog ka na, no? 자요. Kasi po, di ba, 자요. So, 저는 지금 자요. 지금은 자요. So, matutulog na ako ngayon. Pwede yan. Pero kung kasama mo, or yung kausap mo, elder, so, sabihin mo, 저는 지금 주무세요.
Yun. So, yan po yung kaibahan ng lexicon honorifics na kailangan i-memorize din kasi si Sajangnim, yung boss mo, yan, pwede din gamitin natin. Di ba natatandaan nyo na ang house, ang ibig sabihin ng house ay cheap. So, kung gagamitin mo yan sa kausap mo na mataas, tech po yan, tech. Yung name is Irumi Moyo, di ba po? Dito po is Songham. So, pwede mo sabihin, Songhami Moyo. Ganun po siya. Okay, so ano pa ba yung mga kulang na review natin dito, guys? Unika. Si Unika po, dahil. No? Unika, dahil. So, dahil, tapos magkasunod. So, sa halimbawa po, it is also usually used with useo sa last part. Okay, let's try an example. Now, the traffic is heavy. So, ano tayo ng iba? Ito. Okay, ito na lang po. Now, the traffic is heavy, so take the subway. So, parang sinabi na, at dahil may traffic ngayon, sumakay ka na lang sa subway. Ganon. May kasunod. Hindi yung umulan, nabagsak ako dahil hindi ako nag-aral. Hindi po ganon. Parang yung thought niya po is, dahil traffic ngayon, sumakay ka na lang. So, may kasunod siyang suggestion. Ganun po. So, halimbawa, now the traffic is heavy. So, heavy is like makida po sa Korean word or vocabs. Ibig sabihin to be blocked. Hindi makaalis yung car. Car is chaga. So, 지금은 차가 막히니까 지하철을 타고 가세요. So, 지금은 차가 막히니까 지하철을 타고 가세요. So, gagamitin mo lang si unika kapag po si dahil ay may kasunod na suggestion. Yan. And the last one is si grammar na, kala ko, okay. Si grammar na umyon antuida. Si umyon antuida is gagamitin natin an is negative. Tapos ito is pwede. Tuida is pwede. So, negative po to, hindi. Tas pwede to, kaya nagiging hindi pwede. Si imyan po is kapag or kung. Halimbawa, kapag sumakay ka sa bus na ito, ay hindi pwede. Ganon po ito. Kapag plus sumakay verb, ay hindi pwede. So, halimbawa, you can't talk right now. So, 지금 말하면 안 돼요. So, ngayon, 말하면 kapag magsalita ka, ay hindi pwede. Ganon siya. Sa mga bawal-bawal na po ito. Okay, question, tanong guys? Wala na? Okay, wala na pong tanong. Thank you po sa lahat na sumali dito. God bless. Good night po sa lahat ng nandito. And maaari nyo pong panoorin po yung recorded sessions natin, ha. By the way, guys, kasi minsan hindi ko na parang hindi ko na nakikita na ang bilis ko na pala. Pwede kayong magtanong po para hindi tayo ha. And, sige po, sir. Bye po. Bye. Grabe naman. Okay, so kung tungkol po sa hanggang May 22 lang po talaga tayo kasi may kasunod na naman po na batch na aaral. So, ang mangyayari po is 20 tayo. Tapos bukas, 25, 26, 27 na chapter. Kung kaya natin hanggang 30 bukas, wala namang problema. Kasi grammar at vocabs lang talaga yung discussion talaga sa whole chapters. After po ng
kasi may 21 na bukas. So, after po niyan, kung madi-discuss natin bukas yung 5 chapters, after niyan po, sa 22 is yung self-intro niyo po. So, i-di-discuss ko sa inyo kung ano yung i-memorize nyo. Kasi kailangan yan ng memorization po kasi yan, yung self-intro. At ginagamit po yan for interview. So, parang hindi aabot ng 2 hours din po yung discussion natin dyan. At saka, yung task nyo na lang po is magre-record na po kayo. Video record na na-memorize nyo po yung sasabihin nyo na self-intro. And isasali ko na po kayo sa, isasali na namin po test. So, dun magma-mock test na kayo araw-araw. So, yan po kasi tapos na po yung book 1 natin. So, kung gusto niyo po na mag-book 2 tayo, pwede naman po. Kailangan mag-adjust lang din po tayo sa time. Kasi parang, may basic na din kasi may bago na namang aral po for book 1, bagong students. Kayo po kasi yung batch 1 ng online class. So, mag-a-adjust tayo sa time siguro po sa Saturday or Sunday po iyan, morning or afternoon. Yan na po. And yung sinabi din po kung gusto niyo po kasi kailangan din pong mag-voting tayo kung magpapatuloy kayo sa book 2. Kasi sa Saturday din po, nagpaplano na si Sir Eduardo na mag-high local na din tayo. Na tayo lang dun, yung mga Hanfield students lang ang pwede para mag-review sa 960. 960. Paalala ko din po yung payment. Kapag po nabuo na po yung payment nyo, isi-send ko na din po yung mga materials. So far po, si Sir Son, si Ma'am Jacqueline, si Ma'am Naline, at saka si Ma'am Jam, paata yung na-sendan ko ng materials, lahat-lahat. Sali na yung 960, listening at saka reading. So, si Sir Eduardo din po mag-aano sa inyo. Prepare nyo na lang po mag-download kayo ng HiLocal. Tapos mag-register, buo ng account. Kasi kailangan din po yan. Doon kasi magtuturo si Sir Eduardo for 960. Yung 960 kasi guys, opo, yes, Ma'am Jacqueline, hindi pa pala, no. Yung 960 kasi guys, yan, item. 1 to 960. Na puro parang exam. Tapos kailangan yung masanay sa mga ganyan na tanong, ganyan na sa mock test, kailangan niyo pong magsagot-sagot po sa mock test. Kasi po sa mock test, isasanayin din po kayo sa time limit. Kasi may time limit bawat item. Yes, ma'am. Hindi pala ako naririnig. Yun, example ma'am, yung payment ba sa book 2 at saka dun sa HiLocal, may bayad ba yung HiLocal or ano lang? Hindi pa naman sinabi ni Sir Eduardo na may bayad ang HiLocal. Yung sa book 2 lang yung meron. Parang, kasali na po yan sa 2.5 nyo. Yung review. Mas man ko makasawa na. Kumangi ikaw. Yung review sa sa HiLocal. Sa HiLocal. Yung sa book 2 lang po yung meron. Kumangi ikaw. Okay. Oo, kasali yun. Kasi target talaga ni Sir Eduardo na din siya na parang nape-pressure na din siya kasi may talaga siya may kapit siya sa DMW. So, nanalaman niya kung ano yung mga plano. Tapos, pag meron na din siya, na-pressure siya ngayon kasi nga yung quota talaga, di ba po, 10,000 ang kailangan nila na EPS na pasado. Sa batch 1 pa lang, sabi daw nasa 1,000 or 2,000 pa lang yung nakapasa. Wala pa yung skill test exam pa lang yan. Tapos may batch 2 at batch 3 pa. So parang hindi daw aabot ng 10,000 kaya talaga yan. May registration talaga, upcoming registration. Kaya pinaghahandaan din ni Sir Eduardo yung ganon na kayo. Example Na, ma'am, naka-register na noon tapos kung sakaling may registration again, pwede ba yon?
O Hoy, hindi? halimbawa, nag-register ka, tas nag-take ka, tas hindi ka pasado, pwede ka pang Mm. mag-register. Oh, Oo. okay. Yung sa caregiver din, yung sinend niya sa atin, yung sa group chat na 1 day lang yon kasi yung kapit niya sa DMW, nag-need po sila ng caregiver kasi 150 caregivers ang gusto nila, pero like mga below 100 pa yung nag-register. Kaya yung sinabihan siya na baka yung ano mo diyan, student mo diyan na may certificate na caregiver, ipasok agad para mag-exam lang, gano'n. Sana, wala naman sana ngayon 'no, may certificate sa caregiving. Wala din kasi. Panindot ba yung tao eh? Kaya ano kayo, kung naririnig niyo din na si Sir Kevin Lee. Si Sir Kevin Lee, kasama din yan nina Sir Eduardo. So, sila yung gumagawa ng mock test everyday. Kaya or every night. So, ang dami-dami na nakapasa dahil sa mock test po, guys. Kaya laban. Go. Go, go. Ma'am, pag nag-exam ka po, 'di ba, nag-exam ka tapos hindi ka po nakapasa ng first take, maghihintay ka pa ba ng 1 year bago mag-take 2, gano'n? O if may bagong register, pwede uli mag-take? Oo, gano'n talaga, Ma'am Cheryl. Yung 'pag halimbawa nag-take ka ta's hindi nakapasa, so maghihintay ka naman po ng registration. Kahit na wala pa siyang 1 taon, gano'n, basta may Oo, basta may registration, opo, gano'n siya. Pero yung bago lang na news ni Sir Eduardo na 3 months lang niyang tinuruan na nakapasa nga, nakapasa lang talaga, pasado 110/200. So 3 months lang yung nag-aaral, focus lang. Yun lang sa kanya, focus. Then lagyan lang talaga din ng mga hard work, sacrifice. 'Pag may oras guys, yun talaga mga vocabs, kapag nahihirapan kayong intindihin ang sentence, vocabs. Vocabs lang talaga tas grammar. Ulit-ulitin. Gano'n po. Mga tanong po. Wala na pong mga tanong 'no? So yun lang sa sa self-introduction niyo. Di-discuss ko din po 'yan bago kayo mag-mock test or masali na sa mock test. Excited na si Sir Eduardo na isali na kayo sa mock test. Sabi ko, "Sir, wag mo muna." Baka ma-culture shock sila. Pero sa 20 items lang po yung reading, tas 20 items yung listening. Try niyo lang po muna. Magse-send ako ng mock test dun sa GC natin. After ng self-intro niyo, send ako ng mock test, sagutan niyo. Gano'n. Tas after nun, punta na kayo sa mock test talaga. Makita natin. Kaya congrats sa inyo at naabot kayo ng 1 month, guys. Laban na. May basic na kayo. Pagpatuloy niyo. Example, ma'am, excuse me, anong tawag nito? Pag Hmm. mag-ano naman po, ma'am, bababa ba yung oras ng time? 2 hours pa rin. I mean, kuan. Pero same time pa rin, ma'am. 9 pa din ba? Parang hindi na. Ta-try muna namin ni Sir Eduardo i-fix yung schedule. Kasi kung kayo pa rin, kasi kayo batch 1 eh. Kung kayo pa rin lahat, kailangan talaga kaming mag-adjust sa time. Kung gusto niyo pagpatuloy yung Ma'am, may question po ako. Kasi uuwi po ako nitong August po. 'Di ba pagkatapos po nitong book 1, pwede pong umattend sa sa class po ni Sir Eduardo in Zoom po, no? Mag face to face. Pwede po, oo, dun na lang din. Pwede po din ni Sir. Nasabi niya ni Sir Eduardo, Ma'am Cheryl?
Kasi Nasabi ang iniisip ko din po kasi ma'am ang biyahe doon sa kanila hanggang sa amin nasa 2 to 3 hours ata gano'n depende po sa ay, ang bus. ano din 'no, ang layo Opo, din 'no? oo. Kasi yung sa kanila dulo na po ng Isabela. Malayo din pala. Opo. Last bayan po yung sa kanila pang sa Isabela po. Kami po kami kapital, nasa sentro Mm. ng Isabela. Kaya Saan yung ka po sa biyahe Isabela, ma'am? Ilagan po ma'am. Ilagan. Opo. Ay, Kaya yun. yun din yung iniisip ko mag face to Pero ako face na lang talaga kahit ma'am 'pag ano, mag-boarding na lang kasi iba pa rin talaga yung face to face face. to face, yes, totoo, iba talaga. Lalo Kaya na't si Sir Eduardo ako may ano talaga, may tiwala ko din na. po ako sa mas malapit po ma'am, pero siyempre dito na ako nag-enroll ng Mas malapit siya? Meron ata. may mas malapit po, meron din po sa Kawayan, pero mga isang bayan lang po ang pagitan. Ah, Kaso dito na po ako naka-enroll kaya oo. Okey din naman si Sir Edward. Try niyo lang po mag-ano, face to face. kaya po. Um, Skill test, ano niyo din, isali niyo na lang din po, skill test 'pag nag-face to face kayo. Kasi yung skill test kasi, kailangan talaga yan face to face kasi may sasabihin. So, alam din ni Sir Eduardo yan. Dapat isaulo din yung mga ma'am, yung shape ng kasi Oo. nakikita ko sa video ng ibang vlogger gano'n na mga galing Hmm. Korea. Alam niyo nung time na nag-aaral ako ng Korean, mababa yung porsiyento na chance na yung mga babae makakapunta or mapipili ng mga employer nung time. Pero ngayon na nag-open, grabe sila, nag-open na sila ng lahat, hotel, restaurant, ah, caregiver, puro na babae ang napipili ngayon. Kaya may chance na talaga, malaki na yung Mas chance. marami po atang nakapasa na babae ngayon kaysa sa mga lalaki po. Oo, opo, tas yung kilala ko, may ano siya, may kakilala din siya na workmate niya na babae na napili. Hindi pa massive selection. Sa May 22 ipagdasal niyo din po si Sir Eduardo na ma-select na din po. Sa May 22 may massive selection, ibig sabihin po niyan, kukuha na si employer. Mga lahat ng mga employer sa Korea, for restaurant, for manufacturing, for shipbuilding, so kukuha na. So, wala pa ngang massive selection pero kumuha na yung employer. So, kinuha na yung ano, kilala din ng kakilala ko, babae. So, halos babae yung kinuha na nila last week ata. Tas yung caregiver pa puro babae, hindi lalaki. So, ang laki ng tyansa, hotel at saka restaurant, babae na yan. Gano'n talaga. So, laban tayo, Laban. laban na tayo talaga. Kayo ano, 1 month na guys, so wala nang susuko dito. Kaya nga isang Mm. buwan na pinagpuyatan. Totoo. Wag na tumigil. Like dahan-dahan lang ano, like yung turo ni Sir Eduardo sa'kin is, 10 minutes, 20 vocabs, gano'n. Memorize, 10 minutes lang. Tapos kung hindi kaya na ano, 40 or 60 vocabs isang araw, bukas na naman 20 vocabs, gano'n. Ma'am, Kahit 'di ba ilang taon po naghintay si Sir Eduardo bago ma-select, gano'n po? hindi naman siguro ilang taon, parang wala pang taon, eh. August, September ata yun siya na ano, hindi ako alam sa specific pero last year po 'yan. Pagkatapos niyang makapasa, yun gumawa na siya nag-KLC na siya ta's gumawa siya ng mock test, ta's yung mga kasama niya mga ano, yun din, oo gano'n. Pero hindi pa 1 year yung ano niya, Kasi yung iba ma'am naghintay sila ng taon 'no? taon talaga, oo. Shipbuilding kasi si sir. So, yung mga nag-aano talaga, gumagawa ng barko, Opo. yun talaga yung ano niya. Kasi may
may category kasi yung trabaho, manufacturing, shipbuilding, gano'n po. Eh, ma'am, So kung marunong ka po mag-welding, pwede po yun sa shipbuilding kahit babae po? oo, puwede 'pag may certificate ka for welding. Ah. Puwede. Kaso yung exam or iba kasi yung examination ng shipbuilding, tapos na. Yun yung kay ano, kay Sir Eduardo, shipbuilding. Tapos na yun, ang ngayon is manufacturing at service industry. Yun ang bago ngayon. So, baka next time na naman yung shipbuilding. Kung meron kang certificate talaga ma'am na welding, puwede yan. Meron po ako ma'am, kaso TESDA lang. Parang okey yung TESDA, ah. Parang ano yan, pasok yan. TESDA accredited naman talaga yung gusto ng mga ano, ng DMW. Kaya gano'n yan. Wala na bang tanong yung iba? Laban po. Ano na, tuloy-tuloy lang sa inyong mga ano, sa aral. Yes po. Ay, Sir Rolly. Hello. Magandang gabi. Puwede po bang ano, sa 6:30 lagi akong dadalaw? Oo, walang problema. Kahit ng maka-graduate na po? Oo, ano, unlimited sit-in po kayo. Kapag gusto niyo pong ano, kapag gusto niyo pong bumalik sa book 1, walang problema po. i-PM niyo na lang po ako para ma-add ko kayo sa 6:30. Puwede Yan din. yun lang kasi parang ano na ako, buhay Nale-left behind ka buhay na. na Okey lang malayo. yan. Naiisip niyo lang yan na left behind kayo. Pero may recorded session tayo para hindi talaga makaano. Ulit-ulitin niyo lang po. Ug kuan gyapon ko self-study kasalaman ko ang manggapon ning akong kuan self-study, Ganyan talaga. Kailangan talaga ng mga ano, explanation. Mahirap yan 'pag ikaw lang, eh. Isip ag nga kuan gani ang uban niyang mga, kung unsaon pag-istorya di na ko maistorya. Yan din po sa vocabs wala ano po, basa-basa lang talaga guys. Wag niyo lang na parang nasa mind lang, nasa isip lang yung pagbabasa. Kailangan basahin niyo talaga. Tas ano, mga vocabs natin na sine-send ko, ise-send ko din po ito sa ano, sa group. Si Ma'am Nerlin din, eh, sobrang tutok din sa pag-aaral. Kaya gano'n tayo, tutok tayo sa pag-aaral. So, 2 araw na lang guys. Congratulations sa lahat. Okey, wala ng tanong? Okey, PM niyo lang po ako 'pag may tanong. Ay, yung mga assignment niyo pala. So, pagbigyan niyo muna po ako ngayon. Ang dami kasing iche-check ngayon na week sa school. So, mga checking of forms na kasi end of school year. So, makikita ko lang yung mga ano, mako-correct ko lang 'yan after lang talaga sa checking namin. Sabi sobrang busy sa school ngayon. So, ano, ipaano ko na sa inyo, next time po i-send niyo po i-PM niyo na lang po ako para hindi mawala, hindi ako magba-backread, yung mga hindi ko na-check. Okay, good evening po sa lahat, 11 na po. 감사합니다, 한필 students. Bye-bye po. 다음에 만나요. 안녕히 주무세요. Good night.